Tama si Andrew. Kailangan ko maging mabait kay Bessie. Siya lang ang magiging susi ko para makalapit ako kay Cindy eh. Akala ko ba nakalimutan mo na yung batang yan? Ano naman yung pinaplano mo? Simple lang naman yung plano namin ni Andrew. Babalik ko lang yung dati naming samahan ni Bessie. Kapag ka nangyari yun, magtitiwala na siya sa akin. Tapos, papayagan na niya ako lumapit kay Cindy. Hindi ko kakainin yan. At isa pa, baka may mga lason pa yung mga yan. Ganun ba talaga ang tingin mo kay Ophelia? Sorry na yung tao Bakit nagmamatigas ka pa? Gusto mo ba magbati kami ni Ophelia? Kaya mo bang ipagkatiwala ulit sa kanyang anak mo? Kaya pwede ba itapon mo na yung mga pagkain niya? Ayoko may bakas ni Ophelia dito. Hindi ko siya napatay, pero nasaktan ko sila ng todo. Pilay ang asawa ni Leandro. Tama ka. Mas matagal na sakit. Mas masarap panoorin. Kawawa naman sila Bessie at Leandro dahil nag-uumpisa pa lang ako. Bakit kasi hindi mo bigyan ng isa pang chance si Ophelia? Keep your enemies closer. Sometimes, kailangan mo rin maging deceitful. Pero dapat hindi mo siya papalapitin kay Cindy. Friends lang kayo, pero sila ng anak mo hindi. Sige, makikipagbati ako kay Ophelia. Pero hindi ko siya pagkakatiwala. Mukhang bati na kayo ni Bessie Hindi ko lang talaga maiwasan na maging malapit kay Bessie. Nakaka-guilty lang talaga minsan kasi alam mo si Bessie, ang bait-bait niya sa akin eh. Nitiwala na siya ulit sa akin at pagkatapos, may plano rin pala ako masama kay Cindy. May dalang problema yung pagbabati nyo na yan kay Ophelia. Gagamitin niya yan para makalapit kay Cindy. I know that, Ma. Pero ito lang ang naiisip kong paraan para mapanatag ako. Pinapain mo si Cindy. Dahil gusto siyang agawin sa akin ni Ophelia. Pero ngayon, dahil bati na kaming dalawa, malalaman ko na lahat ng kilos na. Makukutuban ko rin kung meron siyang pinaplanong hindi maganda. Tinanggalan ko ng brakes ang kotse ni Leandro. Kaya kapag ginamit niya yun, Maaaksidente siya. At kapag wala na siya, ako na lang natitira may karapatan kay Lara. Akin na talaga ang anak ko. sabi ko naman sir, ako ang gagalaw para sa'yo. Mr. Alcuar, positibo. Pinutulan ng brake ang sasakyan mo. Sino may gusto pumatay sa akin? Dalawang tao lang ang pwedeng gumawa sa atin ito. Si Ophelia o si Janet. Pero hinala ko, si Janet. Pero akala ko ba, hindi na naghahabol si Janet? Hindi naman ako naniwala nung una eh. Pero di ba kakagaling lang niya ng kulungan? Tingin mo ba agad-agad siya susuko? Sir, kahit naman sa bahay sila o nasa organic market, pwede naman sila kumuha ng tamang papatay sa amin, Ang sabi din sa amin na magnanakaw-nakaw din namin. Ang kausap nila, hindi ang babae. Sira preno ko Ano to? Positibo. Pinutulan ng brake ang sasakyan mo. Ibig sabihin, may gusto pumatay sa akin? Positibo, sir. Hindi lang aksidente to, honey. Dalawang beses nang muntik tayong mamatay. Dalawang beses nang may gustong pumatay sa atin. Kailangan mag-ingat tayo. Baka next time bigla na lang may gustong pumatay sa anak natin si Cindy. Hindi ako makapayag. Pero anong gagawin natin? Wala tayong matibay na ebidensya. Hindi natin pwedeng ituro si Janet o si Ophelia. Huwag kang mag-alala. Maghahanap ako ng substantial evidence laban kay Janet. Iipunin ko. Pero sa ngayon, didistansya muna tayo sa kanya. Don't worry about Ophelia. Akong bahala sa kanya. Naku, Ophelia, yung mga luto mo, gustong-gusto lahat ni Cindy. May mga pagkain siyang hindi mapigilan. Talaga? Naku, ito nga, Bessie. Maghingi ako ng salamat sa'yo kasi hindi mo nilalayo sa akin ang anak mo. Bakit? Meron bang dahilan para gawin ko yun? Wala. Wala naman. Ikaw naman. Alam ko naman at tanggap ko na hindi si Lara si Cindy. Kaya wala nang dahilan para habulin ko pa siya. Salamat ha at nagtiwala ka sa akin. Ophelia, di ba sinabi ko naman sa'yo mula noon pa man para na tayo magkapatid? At para maibalik natin yung dating pinagsamahan natin, kailangan may tiwala. Kaya Ophelia, sobra-sobra ang pagtitiwala ko sa'yo. Ako rin naman, Bessie. Malaki rin talaga ang tiwala ko sa'yo. At alam mo, sa lahat na mahaharapin mo sa buhay, gusto ko alam mo na lagi lang ako nandito para sa'yo. Salamat. Teka lang, Bessie, oras na yata para uminom ka ng gamot. Kunin ko lang yung gamot mo. Nagkabati na pala kayo. Oo, Han. Siguro panahon na rin para kalimutan na namin lahat ng mga nangyari dati. Bessie. Don't worry, Leandro. Hindi ko kinakalimutan yung pinag-usapan natin kagabi.
I trust Ophelia at alam kong hindi na tayo guguluhin. Punta muna ako sa farm, ha? I'll see you later. Bessie, nga pala, di ba dapat naglalakad-lakad ka na? Dapat yata yung simula na yung therapy mo eh. Next week pa kasi magsisimula yun eh. Huwag ka mag-alala ha. Sigurado naman ako gagaling ka kagad eh. Tapos, naisip ko kung next week na magsimula yun, gusto mo puntahan kita araw-araw para masamahan kita kapag nag-exercise ka. Tapos, may makakausap ka na rin. Salamat, Ophelia ha. I really appreciate it. Sige na, halika na. Kumain na tayo. Sige. Good morning, Leandro. Balita ko na aksidente ka daw. Nawa ka naman. Ano, hindi mo ba ako papahuli sa... Bang! Police? Bakit tahimik ka dyan? Ano, hindi mo ba ako pinagbibintangan? Wala naman akong sinasabi, Janet, eh. Wala rin naman akong dahilan. Tsaka hindi ba sinabi mo sa akin? Akin na yung anak ko. Wala ka naman pakialam sa kanya. Kung ganun, dapat di ka naman siguro nang gugulo. Ayoko yan ng gulo. Allergic ako dyan eh. Alam mo naman si Bilibid, puro rambol. Nakakasira ng beer eh. Alam mo, Janet, sana sinabi yan ng taong sumira ng brakes ng kotse ko. At Janet, huwag mo sanang kalimutan. Isa akong lawyer. Pwede ako magpakulong kung kinakailangan para sa anak ko. Total, ako na lang naman ang magulang dito. Ayaw mo na rin naman sa anak natin. Ano? Bili kayo! Sale kami! Bes, parang ang OA ng pagtitiwala mo kay Ophelia. Bakit freely siyang nakakapasok dito? Eh ano pang silbi ng pagbabati namin kung hindi siya freely nakakapasok sa pamamahay ko, di ba? Eh, dapat may precaution ka, like si Cindy. Dapat pinapapasok mo na lang siya sa room kapag nandyan si Ophelia, di ba? Pero kung gawin naman ni Bessie yun, eh baka naman makahalata si Ophelia. Makakahalata lang siya if she's up to something. Hindi ko naman nakakalimutan ang dahilan kung bakit ko pinatawad si Ophelia. Kung bakit kami nagkabati. But sometimes I just can't help it. Napakabait naman kasi talaga ni Ophelia. She reminds me of the old times. Kung paano kami dati. Be careful, Bess. Ophelia is out to get Cindy. Tsaka baka kaya kanya pinakikita ng kabutihan. Eh kasi gusto niya mapalapit dun sa bata. Yes, I agree. Alam mo yung mga taong mababait na yan, may tinatagong baho yan eh. And every mom becomes a monster, lalo na para sa anak nila. And the meek lamb like Ophelia, kayang maging ahas. Mabilis magpalit ng balat at mabilis magtago. And besides, baka mamaya involved pa yan si Ophelia dun sa aksidente ni Leandro. Actually, naisip din namin ni Leandro yan eh. Ewan ko ba? Napaka-tricky ng sitwasyon namin. But you chose this, Bess. So, the best that you can do is, well, make sure na hindi ikaw ang maloloko. Huwag ka ba nagagalit? Akin na nga yan! Cindy yun ah. Sandali. Kay Mommy ang medicine na to. Kaya it's also mine. Gagawin ko what I want. Hindi ka dapat nag-aaksaya ng gamot, Cindy. Palibhasa, hindi ka disiplina ng mami mo eh. Kaya ayan, lumaki ka tuloy spoiled brat. Kine-question mo ba ang pagpapalaki ko sa anak ko? Ma'am Bessie, ma'am, pasensya na po. Kasi po, pinaglalaroan po ni Cindy yung mga gamot niyo eh. Mommy, she's shouting at me. Inaaway niya ako. Bad siya. Ayoko sa kanya. Paalisin mo na siya. Hindi ako makapaniwala. Bessie naman. Kailangan tanggalin mo naman si Ella. Eh, paano hindi ko siya tatanggalin?
Sinisigawan na si Cindy. Tinawag pa ng spoiled brat ang anak natin. Nagiging spoil talaga siya. Di ba medyo tumitigas naman talaga ulo niya, ini-spoil mo siya. Kahit na, wala siyang karapatang tawagin ng gano'n ng anak ko. At mas lalong wala siyang karapatang questionin ako kung paano ko pinapalaki ang anak ko. Kaya pwede ba, Leandro? Maghanap na lang tayo ng iba dyan. Yung hindi sisigawan si Cindy. Bessie, honey, ang hirap magtiwala ngayon. Ang daming gustong pumatay sa atin. Kunin na lang natin si Ophelia uli, kaya... Si Ophelia? Bakit si Ophelia? At least kahit pa paano, nakilala natin siya. Mabait din naman siya eh. At saka... okay na rin naman kayong dalawa, hindi ba? Ayoko, Leandro. Hinding-hindi babalik si Ophelia sa pamamahay ko. Ayoko siyang makisawsaw sa atin ulit. Not anymore. At mas lalong hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong makalapit kay Cindy. Leandro! What's wrong with me? Bakit hindi ko magalaw yung kalahati ng katawan ko? Nagkaroon ka ng hip injury. May mga batong na bala. Hindi na ba ako makakalakad? Ano nangyayari sa akin, Leandro? But it's just temporary. Sabi ng mga doktor, makakalakad ka uli. Mommy, are you still hurting? Kasi meron po akong first aid. Anak, I'm sorry. I'm sorry kung nakikita mo umiiyak si Mommy. But I promise I will try to be stronger now. Magpapractice ako maglakad. Magpapagaling ako para sa inyo. Pero habang di ka pa po pwede maglakad, I can be your feet. Para pag may gusto ka pong kunin, ako na lang po kukuha. Lusing! 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 Tulungan niyo nga ako! Lusing! Lusing, ano ba? Hindi niyo ba ako narinig? Bessie! Ano nangyari sa'yo? Hindi ako makatayo, Ophelia. Hindi na nga ako makalakad eh. I'm useless! Hindi si Ella eh. Ba't wala ka si Ella? Asaan ba yun? Pinaalis ko na si Ella. Dahil ang tingin niya sa akin, wala akong kwentang nanay. She thinks I'm an absentee mother. Kita mo nga, pati pagligpit ng mga gamit ng mga anak ko, hindi ko pa magawa. Bessie. Oh. Sige na. Oh, halika. Tayo, ha? Yan. Huwag ka kasing nakikinig dun sa nurse mo na yun. Naku, hindi mo naman kailangan yun eh. Alam mo, Bessie, huwag kang ganyan. Sa umpisa lang yan. Hindi ka pa kasi sanay, pero masasanay ka din. Tama ka. Masasanay din akong maging walang kwenta. Bessie, hindi ko gustong sinasabi mo yan, ha? Ako, andito naman ako para sa inyo, eh. Di ba nga, alagaan ko si Cindy. Pagkatapos ikaw, pwede rin naman kitang alagaan. Kung may kailangan kay ni Leandro, okay lang naman sa akin, basta huwag ka lang magsasalita ng ganyan. Lilipas din to. Okay? Ako nang bahala dito.
Oscar, sigurado ka ba walang ginagawa ang babaeng yan? Wala, pare. Mukhang tama nga yung sinabi niya. Ayoko maaminin, pero wala na nga yata siyang pakialam sa inyo. Parang imposible. Patuloy mo manmanan. Thank you. Balik kayo, ha? Mukhang araw-araw nandito si Leandro, ha? Kasi gusto niya masilaw sa ganda ko. Hoy, baka binabantayan ka lang niyan. Eh di mas okay. Ibig sabihin, natatakot siyang mawala ako sa paningin niya. Dahil alam niyang kahit wala akong ginagawa, may nangyayaring masama. Alam mo, magpalamig ka na lang. At saka, tantanan mo na yan si Leandro. Alam mo, hindi mo na kailangan sabihin. Dahil iba na talaga ang target namin ngayon. Ha? Sino? May umaaway pa ba sa'yo? Yes. Nakalimutan mo na ba kung sino nagpakulong sa akin kaya nagkapekla tumukha ko? Kaya hindi ko nabawi ang anak ko at kaya iniwan ako ng asawa ko? At panahon na para balikan ko sila Andrew at Ophelia. Kailangan ng ibang nanay. Kayo lang po gusto ko. Wala na pong iba. Wow! Perfect na naman ang score ng baby ko! Sabi niyo po kasi, kailangan ko galingan. Yun po yung ginagawa ko. Dapat talaga mag-aral ka ng mabuti, pagkatapos kakaroon ka ng honors, at syempre magiging sobrang proud sa'yo si nanay, di ba? Hi! Kamusta ka? Go away! Sandali lang. Huwag ka namang umalis, hindi naman kita sasaktan eh. I said go away! Cindy, sandali lang naman. Ay! Thank you, Mommy. Okay ka ba? Ha? Nasaktan ka? Mabuti na lang inabutan kita, Cindy. Kung hindi na kung ano nangyari sa'yo. Cindy? Mommy? Ophelia? Bessie. Bessie, magpapaliwanag ako. Nakita ko lahat ng nangyari, Ophelia. Mahuhulog si Cindy sa hagdan. Tapos sinalo mo siya. Anak, go to your room na muna. I'll follow, okay? Maraming salamat, Ophelia. Buti na lang nandun ka. Dahil kung hindi dahil sa'yo, baka na-aksidente na si Cindy. Anak mo si Cindy. Aalagaan ko kung sinong mahal mo. Di ba nga sabi ko sa'yo, aalagaan kita? Pati si Cindy at saka si Leandro, kung kinakailangan, naalagaan ko rin naman para sa'yo eh. Maraming salamat, Ophelia. Tama nga yung sinabi ni Leandro na dapat yung mga kasama ko dito sa bahay mapapagkatiwalaan ko. Parang ikaw. Ophelia, gusto mo bang bumalik na lang ulit dito sa bahay? Okay lang ba sa'yo kung dito ka natitira ulit? Sigurado ka, Bessie? Gusto mo bumalik na ako dito? Pagkatapos ng lahat na nangyari sa atin, sa mga naging away natin? Oo, sana. Total, maraming din naman akong kailangan na natulong sa maraming bagay. Pero di ba, Bessie, kukunin ko nga dapat sa'yo si Cindy. Ang akala ko kasi siya si Lara eh. Pero di ba naging malinaw na rin naman sa atin na talagang hindi siya si Lara? Kaya wala na akong dapat ipag-alala pa, di ba? Oo. Wala na talaga. Sige, Bessie. Dito na lang ako sa inyo. Babalik na lang ako.
Sigurado ka pa sa pagbalik mo kina Bessie. Oo, Nay. Doon ho ako titira para pong dati. Pero Ophelia, nahirap na nandun ka sa bahay nila Bessie. Baka kung ano gawin nila sa'yo. Andrew, wala silang gagawin sa akin. Nagkaintindihan na naman po kami ni Bessie eh. Tsaka, Andrew, ito na yung pinakaantay natin. Yung makakasama ko na si Cindy, mahahawakan ko na siya. Alam mo, sa ngayon, wala na kasi sa akin kung tunay ko ba siyang anak o hindi eh. Gusto ko lang talaga siyang makasama. Sige. Kung yan ang makapagpasaya sa'yo, okay sa akin. Pero mag-iingat ka, ha? Oo naman. Nay, huwag kayong mag-aalala sa akin, ha? Ikaw, lalo ka na. Huwag kang mag-aalala sa akin, ha? Kaya kong sarili ko. Bibigyan ako ng lakas ni Cindy, ha? This is insane, Bessie. Ang sabi ko sa'yo, makipagbati ka kay Ophelia. Hindi ko naman sinabing patirahan mo siya dito sa bahay mo. Alam mo, dangerous si Ophelia. Bakit mo naman ilalapit yung anak mo sa panganib? Because it's easier for me. Lalo na sa ganitong sitwasyon ko, kailangan ko ng isang taong mag-aalaga sa aming lahat. Oo, at anytime, pwede din niyang kidnapin si Cindy. You just made everything convenient for Ophelia, Bessie. Kapag nandito siya sa pamamahay ko, mas mababantayan ko siya. Mababantayan ko si Ophelia at ang bawat kilos niya. But it's still risky, Bessie. Ibang usapan yung bumibisita lang siya dito, at ibang usapan din naman yung pinatitira mo siya sa pamamahay mo. Para ka lang nag-aalaga ng ahas na anytime pwede kang kagatin. Di ba kapag alam mong kakagating ka ng ahas, iiwas ka? Poproteksyonan mo yung sarili mo. Kapag nandito si Ophelia, hindi na siya matutulungan ni Andrew. She will be as helpless as the old Ophelia. At kagaya ng ginawa ko dati, para ko na siyang kinulong dito. Wala siyang magagawa at hinding-hindi niya makukuha sa akin ang anak ko. Hi, hon. Ladies, good evening. May dala akong dinner for you guys. Stay for dinner? Ito siya. Han, napag-isipan ko na lahat ng sinabi mo, and you're right. Dapat talaga napapaligiran tayo ng mga taong trustworthy. Kaya pinabalik ko na si Ophelia dito. Dito na siya ulit titira at siya na ang mag-aalaga sa akin. Sigurado ka ba? Oo naman, Han. Sigurado ko. Welcome home, Ophelia. We're happy. Pinagbigyan mo si Bessie. Oo naman. Salamat din, ha? Salamat at tinanggap niyo ako ulit. Pangako, aalagaan ko kayong lahat. Kay nila Cindy. Cindy, please welcome your tita. Go ahead, anak. Hi, Cindy. Welcome. Hello. It's okay. Ako na magdadala ng gamit mo. Han, bilis-bilisan niyo, ha? Nagpahanda na ako ng pagkain kay Lucine. Mommy? Yes, anak? Why is she here? Di ba she's crazy? Baka kung anong gawin niya dito. Natatakot ako, Mommy. Anak, she's really crazy. Kaya don't ever go near her, okay? Huwag na huwag kang lalapit sa kanya. Kapag lumapit siya sa'yo, run away. You understand? Yes, Mommy. Hindi ako lalapit sa kanya. That's my girl. Tingnan dito. Cindy, baka naman pwede tayo maging magkaibigan. No! Cindy, alam mo, meron din akong angel. Ang ganda, di ba? Wala ka ba naalala? No! It's ugly! It's pangit! Pangit like
like you! Tama bang ilapit natin si Ophelia kay Cindy? Tama bang pinabalik natin siya dito? She's your best friend. Mali mo, this time, unti-unting maayos ang friendship nyo. Kung si Lara naging rason kung ba't kayo nag-away, baka naman si Cindy ang maging dahilan kung bakit kayo magkaibigan ulit. Kung ano man ang ibibigay na sa'yo, gusto ko tatanggapin mo. Pero anak, it doesn't mean na magiging close na kayo, ha? Iiwasan mo pa rin siya. Kasi bad influence siya sa'yo. It's too dangerous kung patitirahin mo dito si Ophelia. Masyado siyang malapit sa inyo. Kahit nandito pa siya, hindi naman siya magugustuhan ng anak ko. As long as hindi nagugustuhan ni Cindy si Ophelia, I don't think there's anything I should be worried about. Parang ibang bata na talaga to si Cindy. Minsan, hindi ako naging importante sa kanya eh. Paano kung hindi siya si Cindy? Alam ko na siya si Lara. Nararamdaman ko eh. Pwedeng hindi ako naaalala ng isipan niya. Pero alam ko nandun ako sa puso niya, Andrew. Ipapaalala ko sa kanya kung sino ang tunay niyang ina. Asan na si Ophelia? Sir, lumabas po kasi. Sabi niya, kailangan daw niyang gumawa ng saranggola. Ano yan? Ibibigay mo ba kay Cindy yan? Ophelia naman, iniisip mo pa rin ba ni Cindy si Lara?